Hello, hello. Bilis ni Ma'am Fisha. Nagsagot agad ah. Wait lang guys, share ko lang itong live natin. Okay. Antay lang tayo kasama guys. Kaka-start ko pa lang naman. Check natin kung nagsusulat. Yan, so okay naman. Kita naman ano. Ayan, sakto. Antay lang tayo konti guys. Nang kasama. Nasa red up pa ako nanonood ng mock test. Ayun, sige. Okay lang po. Pwede ka lang po magsagot muna. Umaga hanggang gabi red up mo. Ayun no. Grabe naman. Antay lang tayo konti guys ha. Hindi pa po uploaded ito. Mamaya po i-upload ko yung replay. Mamaya pa lang po kasi hindi pa naman tapos. Antay lang tayo konti guys ng kasama natin. Sasagot na kaagad oh. Tama daw, letter C. Basic na sa inyo to guys kapag ratio. Antay lang tayo konti guys. Kahit 100 viewers lang para makapag-start na tayo. Kaka-start lang kasi. Guys, 35 slides tayo ngayon. Yan, para solid. Medyo maaga kasi ako nag-start ngayon eh. Dapat 9 yung sked natin pero napaaga ngayon. Good evening po Ma'am E-Clear. Good evening, good evening. Antay lang tayo konti guys sa mga kasama natin. Kaka-start ko lang nag-live. Share ko lang to guys ha, wait lang. Wait lang kayo dyan. Good evening po Ma'am Shalom. Yan, so 64 viewers na. Mga ka-master shout out. Yan, good evening po Sir RJR. Hi Sir Jenard. Yan, good evening po. Tagal tumaas ng viewers natin ah. Maaga ata ako nag-start. Yes po, kasi mula pa lang. Actually, slide 1 pa lang tayo. Di pa tayo nag-i-start mag-solve. Gaantay lang tayo ng konti guys. Kaka-share ko lang rin ng ano natin. Check ko lang ulit sa GC. Okay, sige. G na natin to. Tulog ata mga tao. So, the ratio of boys to girls in a class is 5:7. If there are 60 students in total, how many are girls? So, basic na sa inyo to guys kapag ratio. And given yung total, anong gagawin? Kunin mo na yung sum niya, yung ratio. So, 5 plus 7, that is 12. How many items do you have for this session? 35 po.
So, itong 12 guys, yan yung pan-divide natin sa 60. 60 divided by 12, that is 5. 5 times 12 is 60. Ngayon yung 5 guys, yan yung multiplier natin. Okay? Itong nakuha nating sagot, yan yung multiplier natin. So, depende kung anong hinahanap. So, kung yung ratio nila ay 1, ang value niya ay 5. Kasi nga, multiplier natin ay 5. Pero, ang hinahanap dito, how many girls? So, since girls, nasaan ba yung ratio ni girls dito? Itong 7, di ba? Kasi boys to girls. So, itong 5 na multiplier natin, i-multiply lang natin sa 7. So, 5 times 7, 35. So, letter C. Mabilis lang, di ba? Sir, paano pag given ang total ng either girls or boys? Paano pong given? Kapag given yung total pareho, ano na yung hinahanap doon? Ano na po yung hinahanap kapag given na yung parehong total nila? Like 60 girls. Kapag given naman yung value ni girls, halimbawa dito 35. Ano naman yun? Ang gagawin mo naman doon, ratio and proportion naman. Ayan. So, itong ano kasi, itong ratio, pwedeng gawing fraction yan, boys to girls, di ba? So, i-equate mo siya ngayon. So, kapag in-equate mo kung ano yung bilang ni boys, halimbawa, given si boys 30, or dito na lang, gamitin na lang natin yung example natin dito. Si girls, dapat katapat niya, which is 35. Ayan. So, paano mo makuha yung value ni boys? Gawin mo lang siyang x, then cross multiply. Ipopost po ba to sa red up? Yes po, itong replay natin. Ipopost ko sa red up. Ayan. So, pwede mong palitan yung ratio, pwede mong gawing fraction. So, yung 5:7, pwedeng gawing 5/7. Okay? Yan, shift solve daw. Pwede pag may calculator. Sige, sagutan nyo nga ito. Try to answer this case. So, syllogism. Bakit po pause? Na-pause ba? Anong sagot natin guys? Ayun, so letter B daw, sabi ni Ma'am Fisha. So, nauna na naman si Ma'am Fisha, no? So, obvious naman kasi itong syllogism natin guys. So, meron tayo ditong statement. And yung statement kasi, pareho lang siya sa choices. All roses are flowers. Therefore, hindi mo pwedeng baliktarin yan. Kung ano yung nasa statement, yun na rin yung kailangan mong hanapin sa choices, di ba? So, pareho lang naman sila. So, bakit ka pa maghahanap ng iba, di ba? So, yan na yung sagot niya. Kasi directly stated naman. Kapag syllogism, hindi na need ng diagram dito or yung Venn diagram. Kasi nga, directly stated. Wala namang pinagkaiba yung choices tsaka dun sa statement. Kakasimula lang po. Mga 8:50 ganun. Okay? True po ba siya if some red are roses? Saan po? Some red are roses. Okay, sige. Gawa natin ng Venn diagram kasi may nagtanong ng ibang conclusion. All roses are flowers. All roses are flowers. Di ba ganyan yung Venn diagram ng first statement? And then sabi dito, some flowers are red. Some flowers are red. Yan. So roses yung RO ka mo na lang. Ganyan yung ating Venn diagram. So kapag sinabi some red are flowers, so pwede yun. Kasi nga pwede mong i-flip or pwede mong i-reverse kapag some yung keyword. Ganyan yung Venn diagram natin. Ayun, biglang dumami yung viewers natin. 70 lang kanina. Pero dito guys, sa problem na to, directly stated. Kahit wag na kayong mag-drawing ng Venn diagram. Okay?
Ayan. So, what is the simple interest on 8,000 pesos at 6% per year per 3 years? Yes po, mga 10 minutes pa lang. Letter C daw, sabi ni Sir Renz. Tingnan natin. So, meron tayong formula dito, no? Formula natin for interest, ipin. Or pwede rin naman yung PRT. Bahala kayo kung ano yung memorize nyo. Pero sa akin, ipin. No? Medyo madaling i-memorize to. So, yung I na malaki, yan yung interest. Yung P, yan yung principal. Yung I na maliit, yan yung interest rate. And yung N na maliit, yan yung number of years. Ngayon, plug-in lang naman to. Pero may technique to. So, 8,000 yung principal natin. Yung interest rate, 6% or 0.06, di ba? Kapag ginawa mo siyang decimal. And yung number of years natin na 3. So, medyo malaking numbers itong kailangan nating i-multiply, no? Kasi may decimal pa. So, gagawin na lang natin, guys. Tuturo ko na lang sa inyo yung technique, no? Para hindi na kayo mahirapan. So, kapag nagsusolve kayo, guys, ng mga buo-buo, walang butal, ang gagawin nyo lang dyan, kukunin yung mga non-zero numbers. So, tulad dito, ang kukunin na lang natin dyan ay 8. Ang kukunin na lang natin dito ay 6. Tapos, 3. O, di mas madali. 8 times 6 times 3 lang, di ba? So, mas mabilis yung pagsusolve natin kaysa isulat mo lahat-lahat ng zeros. Okay, so 8 times 6, guys, that is 48. 48 times 3. 144, di ba? Then, tignan mo sa choices. Saan yung may 144 dyan? Si letter C lang naman, di ba? So, pwede mo na lang dayain to. Lagyan mo na lang ng 0. Okay? So, letter C. Ayan. So, bahala kayo, guys. Kung trip nyo naman na isolve lahat to, 8,000 times 0.06 times 3. Okay lang naman. Rate or time hinahanap. Mamaya pa po tayo doon. Rate po. Rate, time, tsaka distance. Mamaya pa po. Okay, so sige. Ayan, so what does ASEAN stand for? Mga ganito po ba mga tanungan sa CSES po? What if hindi 8,000 mga 5,390? Eh di pwede mo naman ng isolve na lahat. Kapag walang butal, di ba? Ano nga yung isang interest? Ano pong isang interest? Yung interest rate, yung maliit na I? Okay, so obvious naman to, guys. Letter A, Association of Southeast Asian Nations. Ayan, so next. Okay, so a box contains 4 red balls, red for 5 blue, and 3 green balls. What is the probability of drawing a blue ball? Yan, so mga basic lang din to, guys, ha. Live din po ba kayo sa blue up? Hindi po. Dito lang po sa black up ngayon. Ang bilis ni Ma'am Weng nagsagot, oh. Yan, so reviewin natin si Ma'am Weng, no. So, mabilis lang din talaga to, guys, kapag probability, Ayan. So, lagi nyong tatandaan dito, halimbawa, hindi nyo alam yung formula. Pero ang formula for probability, favorable outcome over total possible outcome. Pero, kapag nagsosolve kayo ng mga balls tulad nito, may mga iba't ibang kulay. Di ba? Meron tayong 3 kulay. 4 red, 5 blue, tsaka 3 green. So, kapag ang gusto mong mabunot ay kulay blue, kasi dapat kapag bumunot ka daw, dapat kulay blue, di ba? Titignan mo ngayon kung ilan yung kulay blue. 5. So, yun na kagad yung numerator mo. E, paano naman, sir, yung denominator? Yung denominator, yan yung total na bola na meron sa loob ng box. So, basically, kailangan mo lang i-add lahat yan. So, 4 plus 5 plus 3. So, that is 5 over 12. Diba? Ganun lang kasimple. Kahit nga by inspection lang, pwede mo nang masolve yan.
Pa-inspection lang guys, kayang-kaya na yan. Okay, so sige. So next tayo. May lumabas na ganyan last. Di ko lang maalala sir eh. Pag deck of cards naman guys, syempre iba na yung denominator natin doon. So kailangan mo lang bilangin kung ilan yung pinagbubunutan mo. Ayan. So sige, how about deck of cards tsaka dice? Kapag deck of cards, baraha, di ba? Meron kasing 52 na cards yan. So, it means yung 52, yan yung pinagbubunutan mo. So, yun na kagad yung denominator mo. And kapag dice naman, ayan, halimbawa, may die tayo dyan. So, 6 naman yung possibility na pwedeng lumabas, di ba? So, 6 naman yung face niya. Ayan, face. So, 6 yung denominator. So, marami pang guys, no, ginagamit na item sa probability. Pwede rin yung coin. Yung coin, dalawa lang, 'di ba? Head or tail lang. Ayan. Pwede ba i-lowest term 'yan, sir, in case? Naka-lowest term na kasi itong 5/12. Pero kapag mga other problem na pwedeng i-lowest term mo talaga. Paano nakuha ang 5 po, kaka-join? Ito po. Kasi dapat ang mabunot mo kapag nag-draw ka ay a blue ball, sabi niya sa given na tanong. So, ilan ba yung blue? 5. So, yun na kagad yung numerator mo. Ilan ba lahat ng bola? 12. Yun na rin yung denominator mo. Gets po ba? Kung kukunin ang number 3 in dice, what is the denominator? Ang denominator po, always 6 kapag isang die lang po. Kasi 6 faces siya. Okay? And kahit anong number pa yan, always 1 naman ang numerator mo. Nag-live. Kakaumpisa lang po ba? Medyo nakalayo na ng konti. Medyo maaga kasi tayo nag-live guys eh. Ayan. So, marami kayong matututunan guys kapag nag-join kayo sa program ko. Actually, may nilabas akong program ngayon, pahabol. So, may 1 month pa kasi, no? So, pakita ko lang ulit, no, kung gusto nyo lang naman mag-join. Andito siya. Andito yung program natin, guys. Ayan, no? Mga analytical, tsaka numerical. Tingnan nyo, may sinali pa akong abstract reasoning dyan. Yan yung mga schedule. Ayan, kung gusto nyo mag-enroll. Sa akin yan, guys, ha. And for refresher, tulad nito tong ginagawa natin sa live. 4 na subject na yan. And pati mock exams meron din. So, yun. Kung gusto nyong 149 pesos lang po. Ito po. Ayan. So, nasa page po natin yan. Kakagawa ko lang kanina. Talagang siningit ko maggawa ng Sa mga gustong mag-enroll guys, PM nyo lang ako sa Blue App. Nasa profile ko yung link. Replyan ko kayo mamaya. Guys, hindi puro promote. Kaka-promote ko lang. Nakadami na tayo ng problem eh. Di ba? Anong name ng page? Review with Gingineer po. Nasa profile ko yung link. Sige na nga, tuloy na nga lang natin. So, find the area of a rectangle with a length of 12 centimeters and a width of 8 centimeters. Hanggang lang po, no? Kasi July 20 tayo mag-start eh. So, dapat before before July 20. Review with Gingineer po. Ito po yung natin, Blue App natin. Message nyo po ako. Or nasa guys nasa TikTok ko. I mean dito. Nandito yung link. Sige guys, salamat sa mga mag-a-avail. Yan, sulit naman yan guys. So, sige, sagutan na natin to. Kapag sinabing rectangle, ganito yung itsura niya, Merong length and merong width. Okay? Yung length, yung mas mahaba. Huwag niyong kakalimutan yan, Length yung mas mahaba, yung mas maiksi, siya naman yung width. Ayan, Length of 12 centimeters. So, yung mas mahaba, 12. And a width of 8 centimeters. Yung mas maiksi, 8. Ayan. So, ano ba yung formula ng area? That is length times width. Okay? Length times width, guys. I-multiply nyo lang. Length times width. 12 times 8. Ilan yan? That is 96 centimeter squared. Ayan.
Kita ba? Ayan. So, 96 po yung tamang sagot or letter C. Kapag perimeter naman, yun yung total, total distance around the polygon. Kapag perimeter naman guys, ang formula ng perimeter, titignan mo lang yung sides niya. Bale, i-add mo lang lahat ng sides niya. So, makikita nyo kasi dito, pareho lang itong side sa taas tsaka side sa baba. Dalawa yan na L. 'Di ba? Plus, yung maikling side, dalawa lang din yan. Magkatapat lang, pareho lang. E di 2W. Ganyan lang guys yung formula niya. Ayun no. So, may nagsasagot rin ng formula dito. Magkaiba po ang rectangle tsaka square. Kapag square naman po, lahat po ng apat na side equal. Okay? So, wala pong length, wala pong width. Side lang po yan. And same lahat sila ng length niyan. Kahit saan banda. So, kapag kinuha mo naman yung perimeter niyan, bibilangin mo lang kung ilan yung side, edi 4S. Pero ito po yung sagot sa natin sa mga kaka-join lang. Length times width po yung formula natin for rectangle. Okay? So, sige. Proceed tayo guys. Ayan. So, a shirt worth 800 pesos is discounted by 25%. What is the sale price? By inspection lang guys yung mga ganito Sige, i-drawing nga natin para mas maintindihan natin. Halimbawa, ito yung original item. 800. Ang 25% guys, same lang siya sa 1/4. 'Di ba? So, pwede mong hatiin ito. 1, 2, 3. Yang apat na yan, tigwa 1/4 yan, 'di ba? So, kung anong 1/4 ng 800? 'Di ba 200? Kasi kapag nilagay mo diyan 200, 200, 200, 200, edi 800 na yan. Yung kabuuan na yan, apat na 200 ay 800. Sabi niya, discounted by 25%. Ibig sabihin, natanggal na tong 1/4 niya. So, ilan na lang yung natira? 600 na lang, di ba? Yan para ma-visualize nyo. So, paano naman kung hindi nyo maalam yung ganito? So, by formula naman, paano makuha yan? Pwede yung chop-chop method kung alam nyo. Pero ang shortcut guys, kapag kumukuha kayo ng 25% of any number, i-divide nyo na lang yan ng 4. Yan na yung shortcut dyan. So, bale, 800 divided by 4, that is 200. So, yan na guys yung isang part niya dito. Yan na yung madi-discount sa 800 mo. So, 800 minus 200, edi 600 na lang yung presyo niya. Hindi pwedeng mas lumaki yan guys kasi discounted ka nga eh. Hindi naman pwedeng discounted ka tapos mas mahal pa yung binayaran mo. Okay, so letter C. Yes, pwede rin naman 800 times 0.75. Okay, so next. Ayan, so parang ganito rin yung kanina, no? So, madali na lang din sa inyo ito. Guys, sa mga gustong mag-enroll, PM nyo na lang ako sa GC. I mean sa Blue Up. Ayun, may letter A, may letter C. Puro letter C, no? Ba't ang bibilis nyo? Yan. Kaya mabibilis yung mga yan kasi alam nila yung technique. Lalo na kapag ratio, guys. Bonus lang kapag ratio. Hindi na kayo mahihirapan dito. Yes po, kapag po nag-enroll kayo sa atin, may free reviewer na po tayo. 300 plus na files po yun. And meron na rin kayong mock test kaagad. July 20 pa po yung start eh. Pero yung mga ibibigay po na materials, ibibigay po kaagad after enrollment. Hindi po free yung natin yung program natin. Itong mga live lecture natin free lang. Pero yung program natin, ginawan ko kayo ng program. May bayad po. So, ratio ni men to women. Okay, so 3:5.
If there are 80 people, 149 lang po. Ayan. So may ipakita ko mamaya after masagutan to. So baka may magreklamo kasi na puro puro promote ako eh. 80 divided by, i-add mo lang siya, di ba? 3 plus 5, that is 8. Yang 8 na makuha mo sa sum ng ratio natin, yan yung pan-divide mo dito. Okay? So 80 divided by 8, that is 10. Ngayon, yung 10 na yan, yan yung multiplier natin. Okay? So halimbawa, sino po yung hinahanap? How many are women? Saan yung ratio ni women? Andito, si 5. E di yung 5, i-multiply mo dito sa 10. So yun na yung sagot, yun na yung bilang ng women. Okay? So 10 times 5, that is 50. Di ba? Ang bilis lang. So letter C. Hindi po pwedeng hindi divisible yan. Kapag hindi divisible yan, hindi mo na masusolve eh. Kasi ratio siya. Imposibleng hindi divisible yan. Pero pwede mong gawan ng paraan, i-cross multiply mo. Yan. Sa mga gusto mag-enroll guys, ito po. Ayan, 149 lang po. Focus po sa numerical and analytical. And ito po yung mga topic natin. Ayan, so upon enrollment guys, makakuha kayo ng 300 plus na files sa civil service exam. And also meron na rin kayong 4 na mock exam kagad. Ito po, mag-start po tayo sa July 20. Andito po yung mga topic. Ayan. And then, meron din tayong refresher. So, all subject na po yan. Verbal, gen info, analytical, tsaka numerical. Ayan, so mga gustong mag-join guys. 7 to 9 po. May schedule po. Check nyo po sa blue app natin. Okay na kayo dito, no? 149 po. Sa mga gustong mag-join guys, PM nyo lang ako sa blue app. Replyan ko kayo mamaya after ng live. Yan, send ko rin mamaya yung kung saan kayo pwedeng mag-pay. Okay, so a bus travels 60 kilometers per hour for 3.5 hours. How far does it travel? Uy, ang bilis, 210, no? Ayan, so mga sanay na tong mga to, ano? So alam nyo ba guys yung triangle method na tinatawag? Speed, distance, tsaka time. So kung anong hahanapin mo dyan, tatakpan mo lang. Halimbawa dito, kung speed yung hahanapin mo, tatakpan mo si speed. Anong natira? D over T. E di yun na yung formula mo. Speed is equal to D over T. E paano naman kapag distance yung gusto mong kunin? Takpan mo si distance. Anong natira? ST. So distance is equal to speed times time. So how far guys? How far? Yun yung keyword. How far? E di distance yun. Guys, sa mga nagtatanong ng pangalan ko sa blue app, review with Gingineer po. And then nasa TikTok profile po natin yung link. Okay? Yan. So plug in na lang tayo guys. Guys, ano pala yung equivalent ng 1/2? 3/1/2. Pag sinabing 1/2 guys, kalahati, di ba? So pwede mong i-convert yung 3/1/2 into 3.5 kasi nga kalahati. Ayun, para mas madali. Yan, so i-multiply lang natin to. 60 yung speed, yung time niya 3.5. Ayun. Madali na lang yan. 60 times 3.5. Marunong naman na siguro kayo guys mag-multiply, ano? Madali lang naman mag-multiply ng decimal. Wag mo lang papansinin muna yung decimal. Ilalagay mo pero wag mong papansinin. So 5 times 0 is 0, 5 times 6 ay 30, 3 times 0 ay 0, 3 times 6 ay 18. So that is 2, 1. Pero may isang decimal place. Mag-move lang rin tayo ng isa. So final answer natin, 210 kilometers. So, ito po yung sagot, letter C. Okay ba? Guys, mas magandang i-convert nyo ng ng decimal kapag nagsusolve kayo. Pwede lang kayong gumamit ng fraction, pero gagawin mo pa rin kasing improper fraction. Naka-mix number kasi. Mga ilang items po ang numerical, nasa around 40 to 50 po. Okay, so next, kapag time naman po, takpan mo lang yung time.
Distance over speed. Yun naman yung formula kapag time. Ayun o. Ayan. So, next. So, meron tayo ditong word analogy. What time po kayo mag-live sa TikTok? Siguro po, ngayon, straighten ko. Medyo maluwag pa yung schedule natin. Pero kapag nag-start na yung program natin, baka bihira na lang akong maka-live. Ayan. So, analogy tayo guys ha. Paano naman ang technique kapag analogy? Sige po, lahat po nang nag-message mamaya, re-replyan ko. Lahat po nang nag-enroll sa atin. Ayun. Guys, enroll kayo sa program natin guys. Kinompress ko na yun para maklatch natin. So, hindi man ganun kahaba yung natin, yung time natin. Kasi isang buwan na lang, no? Kaya yan. Okay, so relationship guys kapag kapag single word analogy. 149 lang po. Ayan. So, from July 20 to August 8. Check nyo po sa page ko. Posted naman lahat. So, bird is to fly. So, obvious naman itong tanong natin guys, no? Yung bird, ano bang ginagawa niyan? Siyempre, nagfa-fly siya, lumilipad siya. So, yung fish, siyempre, obvious itong tanong natin, nagsiswim siya. So, letter A. Crawl, hindi naman pwedeng maggapang yung Siguro kapag worm, pwede pa yung crawl. Ayan, so next. Ayan, baka tumakbo, no? Nag-run siya. Malay nyo, nahuli, tapos tumakbo. Ilang items pa po? Mga nasa pa po to? 20 plus. Hindi po, kanina pa po tayo nag-start. Ayun, so parang familiar to. Parang natapos na natin kanina. By inspection lang to guys. Huwag na kayong mag-solve kapag mga ganitong problem. Napakadali lang ng mga ganito. So, tignan nyo lang kung anong kulay yung hinahanap. Kulay black. Ilan yung kulay black? 3. Yun na kagad numerator nyo. Over. Ilan silang lahat? 7 tsaka 3. Edi 10 sila. Edi 3/10. Ganun lang kadali. Diba? Yan yung probability natin. Diba? By inspection lang. Ayan. So, may mga nalito pa rin, Ayan. So, letter B. Ayan. Inspection lang yung tawag doon. Kailangan nyo lang i-total, guys, para makuha nyo yung numerator or yung denominator niya. Ayan. Diba? Yan yung mga matututunan nyo sa akin kapag nag-enroll kayo sa program natin. Ayan. So, ito guys, yung program natin. Compress yung mga topics dyan. Analytical tsaka numerical siya. Ayan. So, meron na rin kayong free upon enrollment, 300 plus na CSE reviewer files. And also, meron na rin kayong free 100 item ng mock exam for only 149 po. Numerical and analytical. Pero sa pressure natin guys, kompleto naman yan. Verbal, numerical, gen info, tsaka analytical. Alam nyo guys, sa verbal kasi, mabilis lang dapat ituro yun. Yung mga important rules lang sa sa grammar yung kailangan nyo matutunan sa verbal. Kasi more on more on vocabulary kasi sa verbal. Kahit anong turo mo doon kung mababaw yung vocabulary natin, mahirapan tayo, di ba? Pero yung rules, yun lang yung kailangan nating matutunan. Kaya isang lang yan. Isang session lang yan. Yes po, kapag gusto nyo pong mag-enroll, PM nyo lang po ako sa Blue App. Ayan. Para makita nyo rin yung natin. Meron na tayong GC for sa lahat na mag-enroll. PM nyo ko sa Blue App guys. I-send ko yung details ko sa inyo. Replyan ko kayo mamaya. Okay, next na. Ayan, so verbal. Kailan po kayo mag-analytical? Upon pagka-start kagad, July 20 analytical kagad yun. Tapos nasundan ng mga syllogism analytical din yan, July 26. Pati number series analytical din, August 2. Ayan, so kapag guys, ito yung ito yung technique din dito. Kapag meron kayong given na sentence and may hinahanap na isang word, ito yung unang technique nyo dyan. Tignan nyo kung positive or negative
yung words sa choices. Tulad dito, negligent, negative yan. Diligent, positive. Late, negative. Careless, negative. 'Di ba? Siya lang yung naiiba. So, i-compare natin or ilagay natin si diligent sa blank. Tingnan natin. The manager praise. Ayan no, praise, pinuri niya. Therefore, kailangan positive guys yung employee natin. Employee because she was diligent in completing her work. 'Di ba obvious naman? Siya lang naman yung positive dyan. 'Di ba? Kasi praise niya eh. Yun rin yung isang technique dyan. Ano pong name nyo sa Blue Up? Ito po. Pero nasa ano natin guys ha? Nasa profile natin dito. Sa Black Up. Check nyo na lang. Nakalagay sa profile natin yung link. Review with Gingineer. Yan. Tama. Bonus point lang. Ang mahirap lang naman sa verbal yung mga idioms na ang lalalim eh. July 20 po tayo mag-start. Yes po, recorded yan. How hard po ba ang exam? Depende lang naman yan guys sa preparation. Nasa preparation yan. Kapag may nagsabing nahirapan sila, kulang lang sila sa preparation. Hindi naman ganun kahirap actually. Tsaka napapractice naman yan eh. Okay, so pag sinabing LCM guys, least common multiple. So, may dalawa tayong paraan dito. Una, ilista nyo yung mga multiples ng dalawang number natin. Halimbawa, si 12. Ang multiple niyan, pag times 2 mo, magiging 24. Pag times 3 mo, magiging 36. Pag times 4 mo, magiging 48. Yan yung multiple ng 12. How about yung 18? Kapag times 2 mo, magiging 36. Ayan, kahit tumigil ka na dyan. Bakit? Kasi nga, nagkapareho na sila. 36. Ibig sabihin yan yung LCM niya. Okay? So, may iba pa bang way? Meron pa. So, 12 tsaka 18. Ngayon, ang titignan mo dito yung pinakamalaking number. Si 18. Tatanungin mo, si 18 divisible ba sa 12? Hindi. So, kapag hindi divisible, dodoblehin mo yung 18. 36. Yung 36, divisible ba sa 12? Sa kapartner niya. Yes, divisible na. Therefore, ito na yung sagot natin. 'Di ba? So, letter C. Totoo ba sir na dapat 1.7 minutes lang per question ang dapat mo itagal? Depende naman yan. May mga tanong kasi na masusolve mo by inspection lang. Tulad sa GenInfo tsaka sa verbal. Pero kapag mathematics guys, okay lang naman paglaanan ng time yan kung hindi nyo talaga gamay. Okay, so next. Analytical tsaka numerical. Pwede nyong kahit 2 minutes nyo na yun. Basta yung verbal tsaka GenInfo, mabilis lang dapat ha. Mga 20 seconds lang dapat yung mga yun. Para magkaroon kayo ng space para sa dalawang main na subject. Tandaan nyo guys, analytical yung pinaka-importante dito kasi 35%. Okay, so obvious to guys, no? So, yung responsible for weather forecasting, that is Pag-asa. Yes, possible pong lumabas ito. Yes po, kanina pa po ako nag-start. 170 items po ang CSE. Guys, sa mga gustong mag-enroll sa atin, mayroon tayong kagagawang program lang. Hindi ko po ma-message ikaw sa Blue Up. Sige, message mo na lang ako sa TikTok or dito. Check na lang natin mamaya kung paano. Basta replyan ko kayong lahat mamaya guys, no? After ng live. Sa mga gustong mag-enroll. Actually, pinost ko rin nyo sa, dito sa Black Up itong program natin. Pero sa Blue Up kayo mag-message kasi isasali ko kayo sa GC. Ayan, so letter, ang bilis ng comment. Volume ng cylinder, hindi po lalabas yan. Masyado ng yan advanced yan Higher math na yan. Siguro kung may volume lang na lalabas, yung cube lang. Yan, so sige. So, kapag series guys, may iba't ibang pattern tayo, no? Pero ang checklist natin dyan dapat hanapin mo kung increasing or decreasing. Okay? So, kapag increasing, dalawa lang naman yung possibility na na ginamit na operation. Either addition or multiplication. Ayan, so titignan natin.
So kapag addition yung ginamit natin, plus 4. Okay? Dito sa susunod, 6 and 12 plus 6. 12 tsaka 20 plus 8. May nakikita ba kayong pattern? Plus 4, plus 6, plus 8. So parang nagdadagdag siya ng plus 2, no? Sa mga differences nila. Plus 10. Therefore, guys, may pattern na kayo. Dapat yung susunod dito ay plus 12 na. Kasi 4, 6, 8, 10, 12. So 30 plus 12. 42. So letter B. Bonus question, guys, yung mga number series natin. Basta alam nyo. Nagulo ako, sabi niya, ano. Sir, mag-iiba ba ang GC ng free tsaka sa program? Yes po. Sa mga nag-avail sa atin, may separate GC kayo. Next na. Ayan, so may shortcut na naman dito, guys. Dapat gamay nyo tong mga shortcut natin, ha. Mabilisan lang to, mga 10 seconds. Kaya ba? 10 seconds? Guys, sa mga nagme-message sa atin sa Blue App, sa mga gustong mag-enroll, replyan ko kayo mamaya. Okay? Sa mga gustong mag-avail. Basta message nyo lang ako. Re-replyan ko kayo mamaya. Para makita nyo na rin yung mga details. Paano yung shortcut natin? 3 consecutive integers, guys. 3 daw na sunod-sunod na integer. And ang sum niya ay 96. So, paano mo malalaman ngayon yung 3 sunod-sunod na integer? Trial and error ba? Hindi. Huwag kayong mag-trial and error. Kasi may mas madali pang shortcut dyan. 96, i-divide mo lang kung ilan yung consecutive na integer natin. So, 96 divided by 3, that is 32. Diba? So, 96 na to. So, yung 32, guys, always nakalagay yan sa gitna. Kahit anong makuha nyong result ng pinandivide nyo, always nasa gitna yan. And then, fill in the blanks na lang. Okay? So, ano ba yung susunod na integer kay 32? 33, di ba? Ano yung integer before 32? 31. Ayan na. Kahit i-double check nyo yan. 31 plus 32 plus 33, that is equal to 96. So, ano ba yung hinahanap? Smallest. E di yung 31. So, letter C. What if 4 consecutive? E di divide mo ng 4. Ganun lang naman. Yes po, pwede pong palitan yung answer doon. Basta i-cross out mo lang. Basta malinis lang dapat. What if consecutive even? May mga example tayo dyan mamaya. Para makita nyo. Na-random kasi ito. Refresher. Ayan, so ano na naman to, guys? Inspection method lang to. By inspection lang, pwede mo nang makuha yung sagot. Actually, common sense na nga rin ito eh. So, if 6 workers can finish a job in 10 days, 6 workers daw, natatapos na yung job niya ng 10 days. So, how many days will 12 workers? Kapag 12 naman daw na workers, ilang araw na? Itong replay ng live natin sa Red App ko i-upload. Ayan. So, by inspection to, guys, ha. Common sense ito. Kung 6 kayo nagtatrabaho, natatapos kayo ng 10 araw. Inadoble kayo, nadagdagan kayo ng 6 pa. Kapag nadoble, nag-times 2 to, di ba? Mag-divide by 2 ka naman sa kabila. Di ba? So, yes, pwedeng cross-multiply, pero by inspection lang to. Kasi common sense eh. Nadodoble yung worker, ibig sabihin, nakahati rin yung bilang ng kakailanganin nilang araw to complete the job. So, 5 days na lang. So, letter B. Okay ba? Sabi ko sa inyo, guys, marami kayong matututunan kapag nag-enroll kayo sa akin. Tsaka 149 lang naman. Sir, example po kung paano magpalit ng answer. Sige. Halimbawa, meron kayong bilog-bilog dito. 'Di ba 5 yung nun? 5 item yung CSE. I mean 5 choices. Halimbawa, nag-shade kayo sa letter E.
pero gusto nyong palitan. Ang gagawin nyo lang, i-cross out nyo. Ganyan. And then mag-shade kayo ng alam nyo yung tamang sagot. Oops, nawala. Ganyan lang magpalit. Gets na? Pwede lang yan guys, mababasa ng machine yan. Basta ayusin nyo lang yung pagka-shade nyo. Okay, so the sum of 3 consecutive even numbers is 84. What is the largest number? How to enroll? Sige, sa mga mag-enroll po, ito po yung program natin. So 149 po ito. Focus siya sa numerical and analytical. Okay, andito yung mga schedule natin na pan-enrollment. Meron ka na kagad 300 plus na files. Ito naman, meron ka rin kagad for free 100 item mock exam with solution na rin yan. And ito yung mga schedule natin. Ayan. And yung refresher natin, all subject. Verbal, numerical, analytical, gen info. Ayan. So mabilis ang ano lang. So sa mga gusto mag-enroll, PM nyo na lang ako sa Blue App. Yes, pwedeng sulatan ng test booklet. Correction, hindi po pwede ma'am. Yung correction. Correction tape, hindi pwede. Okay, so alam nyo na kagad yung shortcut natin to, no? Ano po yung Blue App? Nasa ano ko po, profile ko yung link. So 84, i-divide mo lang naman sa kung ilan yung consecutive na number. So dito ay 3. Sum of 3 consecutive even numbers, sabi niya. Hindi lang po isang araw yan. Hanggang August 8 po yan. July 20 hanggang August 8. So divide natin to ha. That is 2. Wait lang, nag-warning siya. So, that is 6, 24, and 8. So, 28 ito, di ba? 84 divided by 3 ay 28. Ngayon, saan natin nilalagay si 28? Kung meron tayong tatlong blank dito, burahin ko lang to ha. Meron tayong tatlong blank dyan. Yung 28, always yan nasa gitna. Huwag nyong kakalimutan. Kahit anong makuha nyong result, always yan nasa gitna. And then fill in the blanks na lang. So ano bang susunod? Tandaan nyo rin to guys ha. Ispatan nyo kung ano yung sinabi. Dito kasi sinabi ay even. So dapat even number din yung kasunod niya. Walang 29 guys kasi yung 29 hindi yan even number. Ang even number na susunod sa 28 ay 30. And ang even number before 28 ay 26. Diba? So what is the largest number? Ito siya. 30. Letter C. Bakit may ano na tayo? Restriction. Sinabi ni ano nangyari dyan? Gets na? Yes po. Okay, so gen info naman tayo guys. Who signs bills into law in the Philippines? StreamYard po yung gagamitin natin. Pero exclusive naman sa inyo yun guys. Pwede rin i-replay kung sakali. Replyan ko kayo mamaya guys no, sa lahat ng nag-enroll. Salamat. Ayan, so basic knowledge nyo lang dapat to guys. Gen info. 5% lang naman sa total no. So kahit hindi nyo na kaagad kahit hindi nyo na masterin to. Follow kita sir, baka may lumabas sa let watching from Aklan. Ayun, sige po. So, sino guys yung pumipirma ng bills? 'Di ba ang gumagawa ng batas? Gumagawa ng bills natin, legislative, 'di ba? Or yung Congress tsaka Congress, Senate tsaka House of Representatives. Pero sino naman yung pumipirma? Signs bills. So that is President or letter C. Sa Red App ko po pwedeng mapanood yung replay. Sa subprof naman, clerical kasi yung meron doon, no? Basta ang topic lang natin, guys, analytical tsaka numerical. Ito lang yung mga topic natin. Pwede rin naman kayong mag-enroll, guys, kahit subprof kayo. Kasi andyan naman yung mga mathematics, magagamit nyo pa rin yan. And also, guys, sa files natin na 300 plus files, may files dyan ng clerical. More on kasi yung clerical, filing tsaka arrangement, ganun. Mga spelling. O ito guys, alam nyo na gagawin. Yes po. Kada gabi po yung session natin kung sakali.
7 to 9 po yung lecture natin sa mga mag-e-enroll. Guys, alam nyo na yung gagawin dito ha. 3 consecutive, 3 consecutive, 3 sunod-sunod. And ang sum nila ay 99. E di divide mo lang yung 99 ng 3. So that is 33, di ba? Yang 33 nasa gitna. Obvious na yan sa inyo, alam nyo na yan. So dito kasi sinabi add numbers. Kanina even ngayon naman add numbers. So ano yung susunod na add number kay 33? 35, di ba? Before 33, 31. Kapag apat naman guys, i-divide nyo ng 4. Yun yung doon gagawin nyo. Ayan. And kapag apat naman, apat na blank na yun, di ba? Pero yung paglagay nyo ng blank sa apat, halimbawa dito, may apat kayo. Ang paglagay nyo, halimbawa, di ba gitna yung paglalagyan mo. Dito mo siya ilalagay, wag sa mismong blank. Dito lang. And then fill in the blanks na lang. So sagot natin dito, smallest, that is 31. So letter B. Gets ba? Paragraph organization, I think wala ngayon. Pero sa mga past lectures natin, naglalagay ako. Okay, next. One number is twice another. Their sum is 48. What is the smaller number? Ano pong pinagkaiba ng add tsaka even? Kapag add po, yan yung 1, 3, 5, tsaka 7. Kapag even naman, yan yung 2, 4, 6, 8. Ayan, so marami pa yan. So alternating naman yung mga yan. Taga-Cagayan po ako, Ma'am Jella. Ayan, so their sum is 48. So pwede kayong mag-trial and error dito guys. Pwede lang naman or pwede yung algebra. Magkano po enrollment? 149 pesos lang po. Ayan, so marami ng dun. Marami na kayong makukuha. Including the 300 plus na files, complementary materials habang di pa nag-i-start. And also yung mock test. Ayun, marami ring taga-Cagayan dito. Yes, Ilocano po. Okay, so pwedeng algebra, pwede rin yung trial and error, di ba? Kapag algebra to, one number is twice another. Okay, so yung isang number daw, tapos sa isang number nadodoble. Halimbawa, yung smallest number natin ay x. Kapag dinoble mo yan, 2x. Di ba? So, sum yung hinahanap. So, kapag inad mo yan, equate mo lang ng 48. Ito guys, algebraic solution, So, x plus 2x, that is 3x. And then, divide both side by 3 para x na lang yung matira. Kasi makakancel yung 3. 48 divided by 3, that is 16. Ayun, nakuha nyo na kagad. Yes po, naka-record po. I-upload ko sa natin, sa RedUp. Paano naman kapag trial and error? Taga-Tuge po ako. So, ayan, galing rin ako sa Tuge, guys. Diyan ako nag-aral. So, kapag trial and error naman, so kapag tinry mo yung choice B na 16, burahin lang natin tong add tsaka even number, 16, i-plus mo daw sa doble niya. Ano bang doble ng 16? That is 32. Yan, 48. Tama. So, ano yung smallest? Or smaller? Yan, so 16. So, ganun lang kapag trial and error. Hindi po ito mock test, Refresher lang to, random topic sa 4 na subject. Ayan, so excited si laging nagpapanext. Naka-live ka din ba, sir, sa August 20? August 20 po, ang layo na nun Tapos na yung exam doon. Sa July 20 po, yun po yung start ng program natin. Kayo lang gumawa ng mga questions? Yes po. Guys, sa mga nag-message na gustong mag-avail ng natin, program natin for numerical and analytical, so PM nyo na lang ako. Ayan guys, what is the sum of the first 15 odd numbers? So kapag odd numbers, 1, 3, 5, 7, ... So bilangin nyo guys, hanggang 15 daw, and then i-add nyo. Naku, palobat na pala ako. Ayan, so sige, solve na natin to. Kapag add numbers, ano yung technique dyan? Sir, nag-message ako sa Blue Up.
Kaso din na send. Yan. Sige, gawan nyo na lang ng paraan guys. I-message nyo ako sa mga channel natin. Either dito or sa Blue App. Tignan na lang natin. Okay, so kapag add number guys, ang formula ay n squared. So n natin ay 15, so 15 squared. Or 15 times 15. Ilan yan? 15 times 15. Sa July 20 po, hindi po, ano yun no, magla-live tayo pero sa mga review lang natin. Kasi, paid po kasi yun. Yan, nagwa-warning si TikTok. Ayan, so 15 times 15, that is 225. So, letter C. Kapag even naman guys, di ba add yan. Kapag even, that is n times n plus 1. Ganyan naman. Okay. Ayan, so dito na. Solve nyo na lang gamit yung formula na sinabi ko. N times n plus 1. Plug in nyo na lang guys. 20 times 20 plus 1 or 20 times 21. Yan lang pala hirap na hirap kung i-analyze paano gawin. Ayun. Sabi ko sa inyo, marami kayong matututunan sa akin eh. Sa kay Teacher Gon, nagdi-discuss pa rin naman ako pero konti na lang kasi yung ano ko doon, yung lecture ko doon. Yan. Kaya gumawa ako kasi medyo free naman yung time natin. Guys, kapag add number n squared, ilalagay mo lang naman yung value mo dyan sa n. Papalitan mo lang tulad dito. Kapag even number, n times n plus 1. So, 20 times 21 guys. 420, di ba? So, letter C. Gets ba? Formula lang guys. Andito oh. Yan yung formula for even number. Kapag add number, andito naman, n squared. Ayan, kapag nagdi-discuss ako, pinapasok ko to sa ano eh, sa arithmetic eh. Sinasama ko sa arithmetic. Yung 21 nakuha po dito sa formula natin. 20 plus 1. Kaya naging 21. Okay, so a car travels at 80 kilometers per hour for 2.5 hours. How far does it travel? So same lang naman guys dun sa kanina, no? Ayan, so distance is equal to speed times time. Or yung triangle natin, kung maalala nyo. Yan, no? Distance is equal to speed times time. So speed natin ay 80, yung time natin ay 2.5. So i-multiply nyo na lang siya. Yan, salamat sa mga nag-enroll guys. Medyo okay lang naman sa akin yung math nung last exam. Hindi naman siya ganun kahirap. Hindi ko lang alam sa iba. Siguro yung mga nahirapan doon, kulang lang sa review siguro. Anong sagot natin? Letter C daw. So, 200 km. Or letter C. Kapag time ang hinahanap, takpan mo lang yung time dyan. E di time is equal to distance over speed. Yan na po yung solution niya. Minultiply mo lang. Age problem nung last, isa lang naman yung lumabas eh. Anong year ka nag-take coach? Nung ano lang, last March lang. 4th year ako nun. Siyempre, gamay na gamay ko yung math nun kasi kagagaling ko ng ano eh. Ng national contest eh. Kaya na 100% natin. Yung numerical natin. So, meron na namang shortcut to guys ha. Kapag given yung dalawang rate, 6 days tsaka 3 days, ang hinahanap is yung rate nila working together. Anong shortcut natin dyan? Product over sum. So, pag sinabing product, i-multiply mo lang. Yung dalawang given, 6 times 3. Over, kapag sinabing sum, i-add mo lang, 6 plus 3. 6 times 3, that is 18. Over 6 plus 3, that is 9. 18 divided by 9, that is 2 days. Ganun lang kasimple. So, letter B.
Di ba? Ang simple lang guys. Sabi ko sa inyo, marami kayong matututunan sa akin eh. Ayun, so marami ako na ano no. Sige, mag-promote lang ako konti no. Marami naman na akong ano. Wait lang guys, huwag kayong magpa-next muna. So ito guys, yung ating program. Ginawa ko lang to kanina. So 149 only. Focus sa numerical and analytical ability. Andito guys yung mga schedule. Upon enrollment, meron ka kagad 300 plus files. Yan, so mix yan. May CSE, meron pa nga yung pang ano eh. Ibang exam pa eh. Ito, meron ka ring for free 100 item mock exam. Ito yung mga schedule natin. Meron pang abstract reasoning guys oh. Meron din final mock test and also refresher na 4 na subject. Verbal, numerical, analytical, tsaka gen info. Tulad nitong ginagawa natin guys, refresher ito. Ganito ang refresher, parang ano na, summary na ng lahat. So mga gustong mag-enroll guys, message nyo na ako sa Blue App. Ang rating ko po, 91.38. Medyo mababa nga eh. Pero 100% yung numerical natin. Medyo mababa kasi wala tayong review nun. Pero okay lang naman na. So which branch of government interprets the law? Interpret guys ha. 3 branches yan. Executive, yung taga-enforce. Legislative, yun yung lawmaker ano? Lawmaker. Judicial, yung taga-interpret. Ayan, yan na yung sagot. And ito, hindi naman branch yan. So, judicial guys, letter C. Or sa korte natin, yung mga judge natin dyan. Okay, so next. Ang bilis lang ng gen info guys. Huwag kayong magtatagal kapag gen info, sayang yung oras nyo. Ayan no. A can finish a job in 15 days. Together A and B finish it in 6 days. How many days can B finish the job alone? Shortcut na naman to guys. Guys, yung mga lumalabas sa exam, actually, medyo tricky lang siya talaga konti. Pero, same concept lang sa mga tinuturo ko. Yung mga tinuturo ko kasi, ano siya, conceptual siya. Yung concept na magagamit nyo dito, pwede nyo siyang i-apply sa mas mahirap na problem. Yun yung idea dun. Not exactly na ito guys yung mga lalabas kasi wala namang nakakaalam kung ano yung lalabas, di ba? Sa mga gustong mag-enroll guys, PM nyo lang ako sa Blue App. Okay, so shortcut ulit tayo guys, no? Kapag given naman yung rate nila working together, kasi kanina given yung ano, no? Ang hinahanap yung rate nila working together. Ngayon naman, ang hinahanap is yung job alone. B, finish the job alone. Mag-isa na ni B. So, anong shortcut natin dyan? That is product over difference. So, product guys, multiply lang natin. 15 times 6. Difference, minus lang natin. 15 minus 6. Ayan na. Pwede lang naman kayo mag-PM dito, pero mas magandang sa Blue App kayo mag-PM kasi isasali ko kayo sa GC natin. May GC kasi tayo sa mga mag-e-enroll. Okay, so 15 times 6 guys, 90. 15 minus 6, 9. Ayan, so 90 over 9, divide mo lang yan, that is 10. Diba? Basic question guys. Basic problem. Mga 20 seconds nyo lang to. Na-solve nyo na kaagad. Saan makikita yung Blue App? Sa profile ko po, andun po yung link. Or tignan nyo na lang dito, oh. Review with Engineer yung pangalan. Ayan. So, mga gusto mag-enroll guys, 149 lang yan. Ayan. So, marami namang nakakakilala sa akin dito. Lagi akong nagtuturo. Yun. So, marami kayong matututunan dyan guys. Shortcut. How many regions does the Philippines currently have? Ayan. So, no need to explain naman to. So, yung mga ganito guys, kung hindi nyo alam, memorize nyo na lang kasi gen info naman eh. More on memorization naman yan. So, 18. Or letter C. Mag-end po ang live maya-maya kasi uubusin natin itong 35 slides natin. Okay, so verbal ability, which word is opposite in meaning to ancient? Ayan. So, pag sinabing ancient, makaluma na yan, di ba?
So, isang technique pa dyan, tignan nyo yung choices kung sino yung naiiba. Halimbawa, sobrang hirap ng word, hindi nyo alam yung meaning. Tingin kayo sa choices, tignan nyo yung mga maiiba. Mag-eliminate kayo. Since opposite, ang sagot niyan ay modern. Kapag modern kasi, medyo ano na yan, bago-bago na yan. And luma kasi pag ancient, old, historic, tsaka traditional. Okay? Next, ito, meron na naman tayong shortcut guys. Mabilisan lang to. The average of 5 numbers is 18. 4 of the numbers are 15, 17, 20, and 22. Find the 5th number. Try nyo nga sagutan. Tignan ko nga kung mabilis kayo magsagot dito. Huwag kayong mahuhula guys ha. Ayan. So kapag napabilib ko kayo guys, ipopromote ko ulit yung ano ko, yung program ko. Ayan. So, may sagot na. You know, iba-iba pa kayo ng sagot. May letter C, may letter D, may letter B. Ayan. So, anong ginawa nyo guys? Sinam nyo ba? Kinuha nyo ba yung ano niya? Kasi ang unang ano dito, ang unang instinct nyo siguro, ang formula kasi ng average, sum over yung kung ilan yung number nila. Ganyan ba yung ginawa nyo? Naku, matagal yan. Kung nag-algebra kayo, matagal yan. Ayan. So, by table na lang yung gagawin natin. Mas madali. Ilista nyo lang guys yung mga given. 15, 17, 20, 22. And ang average daw nila ay 18. So, andito si 18. Yan yung average nila. Okay. So, kailangan lang guys dito, itong mga numbers dito, ipunta natin siya sa 18. Okay? Tignan natin yung difference nila. So, sa 15, para maging 18, kailangan nating mag plus 3. Diba? Itong 17, kailangan nating mag plus 1 para maging 18. Itong 20, since mas malaki si 20 kaysa kay 18, kailangan nating mag minus 2. And 22 para maging 18, kailangan nating mag minus 4. And then i-add natin lahat ito guys. 3 plus 1, that is 4. 4 minus 2, that is 2. And then 2 minus 4, that is negative 2. Ayan, then solve mo na. 18 minus 2, 16. Gets nyo ba? Anong mas madali? Yung algebra, kukunin mo pa yung sum nila, then di-divide mo pa? Or by table na lang, para mas madali? Ayun. 'Di ba? Ayun, ba't pala dalawa yung 16? Kaya pala ano eh. Kaya pala may nagsasagot ng D kanina. Dalawa pala yung 16. Namali lang siguro ako guys kanina nung ginagawa ko siya. Ayun guys, ang galing daw. So sige, magpo-promote ako ulit. So ito guys yung ating program. Kakagawa ko lang kaninang umaga to. So yung schedule natin guys, 7 to 9, 149 pesos. Upon enrollment, meron ka na kagad 300 plus na files, complementary materials, and also meron kang 4 na mock exam, 100 item each na merong video explanation. And ito guys, yung mga schedule natin. Merong abstract reasoning sa July 20, analytical tsaka numerical to guys ha. Ayan, enroll na kayo guys. And ito naman, refresher natin tulad ng ginagawa natin ngayon, nagla-live tayo. 4 na subject na, mix na yan. Ayan, para hindi rin mapag-iwanan yung numerical and gen info ninyo. Hindi po each is KED. One time payment lang po yan. 149 po sa kabuuan na yan. PM nyo lang ako guys sa Blue App kung gusto nyong mag-enroll. Okay, next. Ayan, so sa mga nagre-request ng age problem. 5 years ago, John was 20 years old. How old will he be 10 years from now? Sa mga hindi po may mga work po, okay lang naman yan kasi nga makukuha nyo pa rin naman yung mga files, mga mock exam, and also yung replay, kaya okay lang yan. Kahit nga replay lang guys, okay lang naman eh. Para at least walang pressure sa'yo. Kasi ang ginagawa ko minsan kapag nagle-lecture ako, pinapasagot ko talaga yung mga reviewin natin. Guys, so ang gagawin natin dito guys ay by table, no? So past, present,
tsaka future. Yung iba kasi, pwede naman yung algebraic solution, gagawa ka ng equation, pero mas maganda kasi yung ganito lang. After payment po, marereceive mo na kagad, isasali na kita sa GC, andun na yung mga files natin and mock exam. Okay? So, 5 years ago, ibig sabihin nasa past ka kasi ago, di ba? So, 5 years ago, ibig sabihin minus 5. Ang age daw ni Jan ay 20 years old. So, 20 siya guys, 5 years ago. Okay? So, kung ipupunta mo si 20 years old na nasa past sa present, di bawiin mo lang yung negative 5 or yung minus 5. Mag plus 5 ka lang din. So, magiging 25 na siya sa present. Okay? And then, how old will he be 10 years from now? Kapag from now, guys, future naman yan. 10 years from the future, kailangan mo mag plus 10. 25 plus 10, that is 35. Ayun na. Letter B. Okay na? Okay, so next. Guys, may GC tayo sa mga mag-e-enroll ha. Estimation, pwede lang rin. Tantiometer na tinatawag. May scratch paper po ba? Yung mismong textbook na po. Doon na po kayo magsasolve. Okay, so which number does not belong? 16, 25, 36, 48, 64. Ang bilis nyo naman sumagot. Ako iniisip ko pa kung paano. Ayan, so pwede namang i-replay po. Pero ano lang yan guys ha? By table lang yung ginawa natin. Pero kapag may hirap na age problem, kailangan mo talagang gawan ng equation yun. Anong sagot natin? Guys, dapat kabisado nyo rin yung mga type of numbers natin ha. Tulad dito, kapag gamay mo, yung mga perfect square numbers natin, alam mo na kagad yung mali. Ayan o, so isusulat ko ha. Si 16 kasi, 4 squared. 'Di ba? Kasi 4 times 4, that is 16. 25 naman, that is 5 squared. Kasi 5 times 5, that is 25. And 36, that is 6 squared. Si 48, hindi siya perfect square. 'Di ba? So, si 68 naman, that is 8 squared. So, siya yung naiiba. Kasi hindi siya perfect square. So, letter D. Gets? Mga perfect square numbers yan guys. Dapat memorize nyo. Kahit hanggang 1 to 12 lang. Okay, next. Naku, malapit na pala tayong matapos guys. Sa laptop ang exam? Sa laptop? Paano sa laptop po? Civil service exam? Guys, slide 33 na tayo. Hindi po ako every day na nagla-live, no? Ngayon lang po. Kasi next week, busy na tayo eh. Sunod-sunod na yung lecture natin. Kasi nga may program tayong ginawa. Ayan, sa mga gustong mag-enroll, PM nyo lang ako. Guys, may technique na naman dito guys ha. By inspection lang to guys. So, right triangle daw, may leg na 3 and 4. So, either andito si 3, andito si 4. Anong hinahanap? Yung hypotenuse or yung mas mahabang side niya. Yan yung hypotenuse guys, yung mahabang side ni triangle. Yes, tama. 45 degrees yung andito. Pero yung andito guys, 90 degrees yan. Gamit na gamit to guys. So, pwede kasing gamitin dito yung Pythagorean theorem na tinatawag. Yan. Pythagorean, P na lang no, theorem. Ang formula niyan, C squared is equal to A squared plus B squared. Pero, meron tayong shortcut dito. Using the Pythagorean triple. Ito guys ha. Ayan, 3, 4, 5. Tama, may nakita ko nag-comment. Always guys, magkaka-partner ito kapag right triangle. 3, 4, 5. Either multiple pa yan. Halimbawa, i-times 2 mo tong lahat. 6, 8, 10. Magkaka-partner pa rin yan. Hindi yan nagkakahiwalay. Halimbawa, multiple pa ng 3. 3 times 3, 9. Times 3, 4. 4 times 3, 12. 5 times 3, 15. Yung mga yan guys, pares-pares yung mga yan, hindi yan mawawala. So kapag binigay na yung dalawang leg, 3 tsaka 4, eto na yun, 3 tsaka 4. Sino yung partner nila? Di si 5, di ba?
So 5 na yung sagot natin. By partner lang. Halimbawa, may triangle tayo. Given naman ang 15 tsaka 12. Ano yung isang side natin? Ano tong andito? Ito siya, di ba? 15, 12, ang nawawala si 9. So 9 naman yung sagot natin kung sakali. Okay? Naku, laptop daw yung exam sa Hindi ba kayo sa sa August 9? Akala ko August 9 eh. Ayun. Kesa naman isolve mo pa ng Pythagorean theorem yan, di ba? Ang ano pa. Guys, dalawang slide na lang. Slide 34 na tayo. Malapit na tayong mag-end. And before tayo mag-end guys, gusto ko lang ulitin, no? So meron tayong program for analytical and numerical. And pag refresher, lahat na ng subject. So 149 pesos guys, meron na kayong 300 plus files, 4 na mock exam, and syempre yung program natin. So from July 20, magdi-discuss tayo hanggang August 8. So message nyo na lang ako. Nag-live ako kaninang 8:50 ata yun. Okay, so analogy ulit to. Book is to read, fork is to, obvious naman to guys, no? Kapag book, syempre, pangbasa mo yan, di ba? Yan yung ginagamit mo para may mabasa ka. So, ano naman yung fork? Yan yung ginagamit mo kapag kakain ka. So, letter B. Di ko lang alam kasi sa iba. Yung iba kasi nahihirapan kahit mga basic lang. Pero para sa akin naman, sakto lang naman yung lumabas nung nag-take ako. Hindi naman ako nahirapan. Okay, so last guys, last item na. Tignan natin guys kung maka-live tayo ulit bukas. Kasi nagpo-promote pa tayo eh. Guys, sa mga gusto mag-enroll, since last naman na guys, mag-enroll na kayo guys sa ating program. Upon enrollment, meron na kayong kagad 300 plus na files, complementary, and 4 na mock exam. 100 items with video explanation. Ito yung mga schedule natin. 149 lang yan guys. Ayan o. Final coaching for civil service exam. Numerical and analytical yung focus. Ayan. Pero andyan yung mga topic natin guys. Meron pang abstract reasoning dyan o. Ayan o. Meron din tayong mock exam, refresher. Check nyo na lang guys sa blue up ko. Message nyo na lang ako. Kasi last item na to. By the way guys, itong replay i-upload ko ulit sa ating red app. Ayan, so ang bilis nung sagot nung isa. Anong name mo sa blue app? Yung link po ng blue app ko nasa nasa profile ko. Pero andito. Check nyo na lang. Yes, magre-replyan ko kayo isa-isa mamaya. Sa mga gustong mag-enroll. Iisa-isahin ko kayo mamaya. Yan, lalabas yan. Trust me. Lalabas lahat ng tinuturo natin. So, yung mga guys, yung mga given guys, yung mga yun yung mga perfect square numbers, di ba? Pag nag-enroll coach, pwede rin magamit sa AFPSAT. Pwede po. May mga reviewer din tayo dun. Lalo na yung abstract reasoning, guys. For AFPSAT yan. Pwede yan. Meron din naman numerical yung AFPSAT. Kaya pasok na pasok talaga. Okay, so perfect square numbers. Yung 1, that is 1 squared. Yung 4, that is 2 squared. So paulit-ulit lang tayo dito, guys, ha. Pero dapat memorize nyo na to. Ayan, so anong susunod dyan? Eh di 6 squared. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang 6 squared guys, 6 times 6 lang yan. And ang 6 times 6, that is 36. Diba? Simple lang. So letter C. Ayun guys, last na to. Last slide na. Ayan na, ubos na. Ubos na guys. Ayun, sa mga gustong sumali guys, sa final coaching natin for only 149. Yan, so diniscuss ko naman na kanina guys. Pero kung gusto niyo ng more info, tignan niyo na lang sa sa mga post ko. Sa blue app kayo mag-message guys kasi kapag nag-enroll kayo, i-add ko kayo sa GC natin. Marami ba kayong natutunan guys? Ayan, so salamat po. Bilis ng comment, di ko kayo nabasa lahat.
Sa mga nag-message, magre-reply na ako after nito. Ganyan pag refresher, dapat pag refresher, summary na lang talaga, hindi na yung puro long method po yung pinagsusulat. Blue up, ito po. Or pwede mong check sa ano ko, sa profile ko. Ayan. So message nyo lang ako sa blue up guys, re-replyan ko kayo. Ayan, sa mga gustong sumali yan, dyan naman yung schedule natin. Sa mga gustong mag-enroll. Ayan. So marami na rin tayong ano guys, enrollees. Okay guys, so yun lang muna for now, no? So magre-reply pa kasi ako sa napakaraming message nyo. So isa-isain ko pa kayo. So salamat guys sa mga nag-join, sa mga nanatili hanggang dulo. So good luck guys sa ano natin, sa pagre-review, and sana makapasa tayong lahat sa parating na exam, no? So thank you. Thank you po.